Hi Group 1, ito na po ang card na inyong napili and let's start. Okay, harap ko lang dito guys, ating nire-record din. Live na live rin po tayo sa ating FB. Okay, March 2024. The Hermit. Ito yung pinaka napili nyo or napunan nyo marahil. And marahil, tayo po ay general messages. Just only take what resonate. Pero ngayong March, maaring, since andito tayo, Pisces season, maaring andyan yung pakiramdam na kailangan nyo munang mag-lie low or magpaka-low-key, private, magko-contemplate, magninilay-nilay sa buhay, or maybe isang message po ito na kailangang marinig ng ilan sa inyo to do some self-reflection. Pag nilay-nilayan ang iyong buhay-buhay, life in general, kamusta ba? Itong unang 2 buwan na nagdaan, ano yung mga napagdaanan mo na, nalagpasan mo na ilang laban? Ika-clarify natin yan ngayon na. Agad-agad. Oo. Group 1, The Hermit. Ito yung mga pinili nyo, March 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Message? Add lang tayo ng ilang mensahe para sa inyo ngayong buwan. Group 1. Ano may iwan natin para sa kanila? Ayan. Mensaheng gabay lamang po. The 9 of Wands, reverse. Speaking of laban, ito yung ilang patuloy nyong nalalagpasan, nilalabanan, kinakaya. At ito yung pagninilay-nilayan. Kumbaga, celebrate your small wins. Kahit pa sa mga panahon na feeling mo hindi umaayon yung resulta, para sa'yo, yung gusto mong makita na resulta. The world. Ayan na. Sinasabi kong resulta. Huwag kayong mag-alala. Umiikot ang the world, ang mundo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay andun tayo sa punto ng pagkalow. Okay? Ang buhay naman ay weather. Ayan. The Judgment card and the 3 of Cups. Okay, so talagang especially kung meron kayong nakumpleto na or makukumpleto ngayong buwan, meron kayong matatapos sa higit na praktikal. Isang proyekto ba ito? Halimbawa, trabaho. At dito, ayan na, magiging klaro sa inyo itong ilang pinagdaanan yung test, ilang struggle, ilang laban. Mas maiisip nyo yung dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan yung ilang hirap na yon. It's because merong ilang aral. So marahil kaya pinapili mo itong The Hermit, guys. This is the best time to do some reflection at para mapaangat mo yung self-realization mula dito sa ilang pinagdaanan mo. Na ito na, merong celebration tayong nakikita. Hindi man ito ganon kalaki or kabongga. Sa realidad, tayo po ay iba-iba ng posisyon, sitwasyon. Pero, ayan. Ito yung season para paangatin mo yung ilang reason mo na mag-celebrate. Celebrate your small wins, the 3 of Cups. Meron talaga kayong ipagdiriwang dito. Yung ilang makukompleto nyo or matatapos nyo. Yung ilang resulta. I-claim na natin ito as signify success po. The world. Okay, merong good luck. Sa kabila ng ilang hirap or ilang bigat na inyong naramdaman. Especially on the first 2 months ng taon or ilang pinagdadaanan kahit personal na pakiramdam, huwag niyong tambayan yan. Kasi maganda po ang nakikita natin dito ngayong Marso. Merong ilang events or party invites ba ito? Say yes to opportunity, guys. Pero, ulitin ko, iba-iba kasi tayo kahit pa yes to opportunity, papakiramdaman nyo pa rin. Napakahalaga ito nga. Pag ninilay-nilayan nyo, listen to your intuition, kung ano yung sa palagay nyo ay kailangan, or kung andito ba kayo sa point na ready kayo na makipag-socialize, why not? Pero kung hindi pa, huwag nyo ipilitin. Okay, huwag nyo ipilit ang sarili. It will take time naman. Marahil, isang paalala lang, iba-iba kasi tayo ng kumbaga yung form of self-care.
Yung iba lumalabas, nakikipag-inuman. Nakikipag-inuman kasi Three of Cups, nagsasaya. At yung iba naman ay more on, sabi ko nga, nagre-relax, nagre-recharge ng energy. Or maybe isang indication to na pwede nyo namang i-balance yun pareho. May time para magliwaliw, may time na ipapahinga nyo rin yung kayo, physically, mentally, emotionally. Okay, pero dito, dahil nga merong matatapos or meron kayong tatapusin na something, dadaan kayo sa pagkakompleto, definitely meron ditong something new. May bagong simulain ngayong buwan. Yes, something will end to make room for something new. Marahil kaya nga ito, pag nilay-nilayan nyo ito, merong magliliwanag din na katotohanan this month na patungo na kayo doon sa ilang pagbabago kung saan andun yung patuloy nyong growth, okay, in life. Or, why I feel dito na dadaan kasi kayo sa realizations, ilang lessons, na ilang mula dito sa pagnilay-nilay nyo. Siyempre, merong aangat siya na aral You will be out with the old and in with the new. And dito, umaangat yung circle of friends. Maybe isang sign dito for some of you that you need to change the circle of friends na meron kayo. Hindi sa no? Lalo pa kung, ayan, sumasang-ayon po ang ingay. Kung hindi na umaayon sa inyo itong ilang tao sa paligid na hindi, kumbaga hindi kayo swak. Ganun lang yun At nag-i-struggle lang kayo sa part na yun. Kasi parang merong aangat na katotohanan dito na ay hindi pala kami swak, hindi kami okay. So dito ako sa mas merong parehong outlook ng buhay kagaya ko. Kung saan ako patungo, sabi ko nga, sa mga magaganda pa or mas patungo sa inyong highest growth or potential in life. Sa mas practical, meron din pong pag-travel na umaangat dito. So, it doesn't matter kung ito ay long or short trips, the world ay narito. So, kahit sa simpleng pagpaplano ito, kasi nga may pagninilay-nilayan kayo, meron kayong i-review, yung ilang plans or simpleng ideya na mag-travel, ayan, papaangatin nyo yung ilang opportunity na pwede nyong maibigay sa inyong mga sarili. It's okay to pause. Yun yung pinaka-message na nakikita ko rito. Recharge your energy. Magpahinga rin pag may time. Lalo pa kung alam niyo naman na nitong mga nakalipas na buwan or linggo ng taon ay nagsipag na kayo. Meron na kayong ilang inayos, inasikaso, patuloy na inilaban sa buhay. Deserve ang pahinga this month. You and your loved ones are safe. Napakaganda. The energy is gaining momentum. Malapit na. Sabi ko nga, kung hindi pa mag-apply itong sa March 2024 tayo guys, kung hindi pa mag-apply ngayon at andito pa kayo sa point na meron pa kayong nilalaban, itinatapos, yan po ay hindi na babaliwala. Merong celebration kung saan kasama ang pamilya or ilang kaibigang totoo sa'yo. Ayan, you and your loved ones are safe. You will be financially covered ngayong buwan. Ano man ang pangangailangan, meron yung solusyon at ayan, merong kasiyahan, merong success. The energy is gaining momentum, malapit na. May pagliwanag ng buhay, magandang buhay para sa inyo ngayong buwan, March 2024, Group 1. Hi, Group 2. Ayan, March 2024, ito na po ang card na inyong napili, the Hierophant. So, dyan pa lang umaangat yung inyong mga religious beliefs or ilang, sa paraan nyo, pagdating sa inyong mga spiritual connection or tradition when it comes to religion or even sa family and education, dyan pumapasok yan. Or kung meron kayong ilang institusyon, community, na may kaugnayan sa charity, or anything na may, alam niyo yun, umaangat yung pagiging humanitarian nyo, yung inyong mga puso ng pagbibigay. Nariyan yan lahat ngayon. Or sa mas praktikal, simbahan. Ayan. Ano man ang nais nyong i-claim na natin dito pa lang, ano man ang inyong pinagdarasal sa itaas. Maging ano pa man po ang inyong faith or religion na meron kayong gabay. Okay? You are being guided, Group 2. Add tayo,
agad-agad, clarify natin ito. Itong inyong napiling baraha will be straightforward, March 2024. Anong maiwan natin para sa mga group 2? Message. Ayan, pasensya na po sa ilang ingay. Daytime pa kasi tayo ngayon, maaga pa. At tayo po ay live na live sa ating FB. Okay, ay tayo dito. Para sa mga group 2 na pumili ng barahang ito, ano pang maiiwan natin para sa kanila ngayong buwan? May umaangat. The Page of Cups. Okay. Okay. The Seven of Pentacles. Justice card. Add pa tayo dito. Sama na natin to. And the 7 and 8 of Pentacles. So, March 2024, it's very important na andito yung plano. To be able to plan for the long term. Okay? Kasi ito, 7 of Pentacles. Sa ilang gusto nyong i-work out, the 8 of Pentacles. Ilang gusto nyong trabahuhin nang napapanatili or mapapaangat nyo. Syempre pa yung balance na trabaho. Nang hindi kayo nasosobrahan or nakukulangan sa ilang punto. Okay. Dito, papaangatin yung productivity or maybe ito talaga yung mararamdaman ng higit sa inyo. Tayo po ay general message, yung pagiging busy and productive ng mga group 2 dahil nga meron kayong long-term plans, meaning meron kayong gustong hustisya na makita sa inyong tinatrabaho ngayon na napakaganda. Manatili lang na optimistic, positive yung outlook nyo, okay? Dito sa inyong ginagawa. Andito naman yung pagka-balance eh. Pero syempre pa ang buhay ay weather. Andyan ang highs or lows. Napaka-normal po. Pero, yung pagtanggap lang din. Kasi para sa ilan, why I'm getting a message na andito. Syempre gusto niyo yung magandang resulta eh. Kasi may plano kayo. Orderly. Nakapossession ang mga plano. Kita mo. Ayan. Sumasang-ayon po ang pagbusina. Pasensya na po, tayo ay daytime. Parang sinasang-ayunan tayo dito. So, yung ano lang, ito napaka-normal din. For some of you kasi may tendency, kung hindi man mag-apply ito sa inyo mismo, ay dito sa ilang katrabaho or even someone na nakatataas, your boss, or sa inyong sarili lang. Reversal tayo every time. Ano? Yung pagiging perfectionist. Na hindi naman masama. Kasi nga gusto niya lang maging maganda ang lahat. Pero ulitin ko, weather ang buhay eh. Andyan yung negative, positive, ups and downs ng life. Kasi once na hindi nyo nakita or makuha yung gusto nyong makita, makuhang resulta, dyan merong tendency, kasi nga sa pagiging perfectionist, may tendency na mapanghinaan kayo ng loob. Kasi nga, ang sakit, di ba? Kasi nga, alam mo naman na binigay mo yung best mo eh. Ang perfect nung plano. Pero hindi mo nakamit. Hindi ibig sabihin hindi mo makakamit. Ito po ay paalala lamang. A reminder na bigyan mo ng pag-aksyon ng isang bagay, tinatrabaho mo maging ano pa man yan, in a more acceptable way. Kumbaga, sa anumang may hirap na sitwasyon, acceptance lang din. Ano man ang maging, or ano man ang pwedeng ibato sa'yo ng buhay, ng universe, ng ating nag-iisang creator, si Lord, yan po ay mayroong dahilan. Hindi mo kailangan ma-pressure, okay? Take it easy. Ang balance na nakikita natin dito, mapangahawakan mo ang mga pagkipagay nang hindi ka na-pressure. Kasi maaari kasing kaakibat rin ito, ulitin ko, yung ilang katrabaho, or ilang tao, your boss, syempre pa gusto mo maging maayos ng lahat, pero don't be too hard din sa inyong mga sarili. It's okay na magkamali tayo. Tao lang tayo. Okay? Okay. Dito, papangatin nyo, of course, yung inyong mga creativity. Andito, umangat yung diskarte. Marihigit yung focus ay ang ilang trabaho talaga. More on work sector dito. And partnership. Also, relationship area, 7 and 7. So, why I'm getting a message na kung ito ay may patungkol naman sa usaping pag-ibig, relasyon, for some of you na pinagtibay na ng panahon.
Bilang napag-usapan na rin natin ang simbahan, na sa hinabahaba ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Why not? Meron para sa ilan. Okay, tayo ay general reading na ikakasal ngayong buwan. Or kahit sa simpleng plano, ayan, ideya. Meron na bang love or marriage proposal na matatanggap ang ilan? Lalo pa kung ito ay, kumbaga, sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon, ng ilang struggle. Meron kayong palalaliman dito. Yung inyong mga faith. Yung inyong katatagan sa isa't isa. May paglalim ng koneksyon ng inyong mga love life this month. Andito yung interest nyo rin. Kung hindi man ito sa partnership, trabaho, pag-ibig, syempre pa. Napakagandang pwede nyo mabuo na istorya ngayong buwan. Merong chance to love and be loved. May pagkakalma. Sabi ko nga, sobrang balance po ng umaangat for group 2 na minsan sabi ko, eto kasi may tendency para sa ilan na masobrahan. Ayaw naman natin na sobrahan na maging perfectionist na ang ilan. Na dyan, kapag once na hindi natin nakita or, alam mo yon, hindi natin nakuha yung gustong makuha na result, dyan, pwede tayong mapanghinaan ng loob at baka hindi na kayo sumubok pa na ayaw natin. Kalma lang. Dadaan kayo sa patuloy na productivity, improvement, and even development ngayong buwan. This is the best month na palayain yung sarili sa ilang negativity or pakiramdam na hindi nyo kaya. Not the best time para pagdudahan ng inyong kakayanan. Andito yung potential, magagandang potential, bagong simulain. Andito ang inyong mga puso, ang inyong panalangin. So, huwag nyong baliwalain yan, okay? Bigyan nyo ng pag-aksyon, patuloy na lumaban, manlaban sa inyong mga pangarap. Dahil wala pong imposible para sa inyo. Ano pang ma-add natin dito? Na-mention ko yung education kanina kasi dahil Hierophant din pumapasok yun or ilang tradition. Sa family, maaaring ayan, higit kayo magiging conservative or maybe isang mensahe ito for some of you na take some time off din your busy schedule this month na mag-spend ng oras kasama ang mahal sa buhay kapareha. Balance kasi So, lahat ng sektor, kailangan yung alalahanin ng nasa tamang balanse. Na hindi madali yan, di ba? Kasi hindi naman tayo perfect, uulitin ko. Pero dito, umaangat sa inyo yung orderly ang kalma. Or maybe isang mensahe po yan na kailangan yung marinig. Na kumbaga, lalo pa kung malayo kayo para sa ilan, sa inyong mga mahal sa buhay, kumonekta rin sa kanila. Kasi parang umaangat din yung tradition nyo before, pwede nyo paangatin yan ngayon. Kasi parang I'm getting a message dito na merong nakakamiss sa inyo pagdating sa pamilya or ilang taong malapit sa inyong puso. Okay, pag-aaral, ayan. Trabaho man or pag-aaral, meron kayong focus dyan ngayong buwan. Meron kayong pagkakataon na ma-workout at maipakita yung inyong pagiging professional sa tahanan man o trabaho. Ayan yung pinaka-umaangat dito para sa inyo. May improvement, patuloy na may movement, magandang movement sa ilang plans niyo dito. Relationship, family, career, kuha tayo ng pinaka-final words, advice. Ayan, may bumagsak na. Adjustments are required. Ito. Marahil sa sobrang busy ng buwang ito para sa ilan sa inyo, meron kayong ilang plano, sa pamilya, at andito na lahat, partnership, relationship, patuloy na merong kailangan kayong adjustments na gagawin. Siyempre pa, hindi lang naman tayo ang nasa isang sitwasyon. Lagi nating aalalahanin yung ilang tao sa paligid. Andito yung support. So, hindi to something magiging malalim. Stay adaptable lang din and flexible sa ilang sitwasyon. Kunin natin to. It's time to take action. Definitely, kanina ko pang na-mention, this is not the best month para pagdudahan mo
yung mga gusto mong makita na pag-aksyon sa iyong buhay. Okay? Patuloy mo tong trabahuhin. Maniwala ka sa iyong kakayanan. The Hierophant, the Eight of Pentacles. Maniwala ka sa iyong kakayanan. Paangatin yung faith na meron ka sa iyong sarili or sa ilang tao, sa kapareha. At isentro nyo ang inyong mga faith pagdating sa Kanya. Siyempre pa, sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man ang inyong faith, ang inyong religion. It's time to take action now. Nang napapanatili mo yung adjustments, siyempre pa, kinukonsider natin yung ilang feelings, ilang situation, ilang tao sa ating paligid nang nasa balance. At magiging at peace kayo. Andito yung balance and harmony sa relasyon man, pamilya, tahanan, trabaho. Para sa inyo, ngayong buwan, March 2024, Group 2. Hi, Group 3. Ito na po ang card na inyong napili. And let's start. March 2024. So, dyan pa lang, the Seven of Swords. Umaangat yung inyong diskarte, yung pagiging mapamaraan, yung inyong mga estratehiya, strategy, sa bawat pag-aksyon nyo, maparelasyon man, or trabaho, partnership area. Ayan. So, syempre pa, i-clarify pa po natin yan ngayong March 2024. Ano pang maiwan natin para sa mga taong pumili nito? Message. March 2024. Ayan. Sabi ko nga, mapamaraan. The Two of Pentacles. Ayan. Ibinabalanse ang mga bagay, yung inyong mga diskarte, kung paano nyo magagampanan or mahaharap ang gawain, trabaho, pamilya. So, work-life balance na hindi madali. Nakakakuha tayo ng bilog, kasi ang buhay ay, totoo naman, highs or lows, ups and downs, positive or negative. Kaya naman, pinapalalahanan ka marahil dito, Group 3, ulitin ko yung diskarte. Kung paano nyo papaangatin din yung tamang responsibility. Kung paano nyo pangahawakan ang inyong mission in life. Na hindi madali. Pero ito umangat. Kailangan ayan. Kanina pa tayo nakakakita. Umaangat talaga ang bilog. Sana buwelsa, usaping pera. I will be honest, maring ang ilan sa inyo ay right now, pwedeng nararamdaman na rin ang enerhiyang ito. Ito, dahil sa hirap ng ating life, meron kayong inilalaban. Patungo sa mas balanse. Siyempre pa, para matugunan ng ilang responsibility. Pero kung right now, may ilang struggle talaga when it comes to money. Yes po, merong ilang difficulty. Okay. Kaya naman, una-una pa lang, papaangatin niyo raw dito yung balanse. Yung inyong diskarte. Para makamit nyo, of course, yung alam nyong pwedeng gamitin para solusyonan yung ilang sa mas praktikal, pangangailangan sa pera. Na very normal, lahat naman tayo at one point, andyan talaga, pagdating sa pera, yung ups and downs. Minsan meron, minsan talaga kinakapos, kinukulang, yung ilang payments na kailangan yung harapin, yung ilang expenses, ayan. So dito, hindi lang yung diskarte, guys, pero yung pagiging optimistic nyo. Ano man ang enerhiyang ito na medyo may struggle, I will be honest, hindi ko ito tatamisan. Huwag nyong tigilan. Don't stop, guys. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat nandito yung willingness nyo to do the work sa misyon na ito, kayo to, bibigyan nyo to ng paraan. Meron at merong solusyon. Ang buhay ay umiikot, weather. Kung ngayon ramdam nyo yung struggle. Ito I know sa lahat, hindi sa lahat ng pagkakataon na ayon sa atin ang buhay talaga eh. Pero iba-iba tayo ng posisyon, sitwasyon, maaaring ang ilan ay sobra-sobra naman. Maybe isang mensahe lang yun. Kahit meron, guys, save for the rainy days. Yun yung pinaka nakikita ko dito. Kahit sobra-sobra pa, maybe ulitin ko, papaangatin this month, yung tamang responsibility kung paano pinanghahawakan ng money.
Review your finances. Best month na pag-aralan yung bawat inilalabas or ipinapasok nyo pagdating sa usaping pera. May nagchat-chat. Ayan, tayo po ay live na live sa ating FB, pero sana huwag kayong panghinaan ng loob dito sa isang punto na pwedeng maramdaman ng ilan na parang hindi okay. Parang, kung ikukumpara nyo yung ilang gastusin sa nakaraan, this month, maaaring maramdaman nyo na medyo tumaas. Or parang may pagtaas ng ilang expenses na ito. Na hindi posible naman, lagi naman mention ni Moonchild, kasi nga dito yung diskarte, yan o. Meron at merong solusyon. Kung patuloy nyo itong bibigyan ng pag-aksyon, kasi ang ilan mapanghinaan ng loob, mapapangunahan ng emosyon na ayaw natin, syempre pa. So, stay positive lang. At ano pa itong difficult situation na ito, hindi man totally sa usaping pera, maaaring ito ay kahit sa inyong mga emosyon, o inyong pakiramdam, iwas tayo sa stress or doon sa masyadong pag-worry, pag-aalala. Makakatulong marahil yung pag-meditate, okay? Pag-reflect, pag-ninilay-nilay, pag-review, reassess ng sitwasyon para mas may proseso nyo ng paisa-isa yung kailangan yung matugunan na sitwasyon na hindi ganun ka-okay. Okay? Meron tayong nakikitang tension dito na may kaugnayan sa pera or ulitin ko, work or home life. Pero ito, iproseso guys hindi kailangan kayong magmadali. Hindi nyo kailangan mag-pressure in life. Kahit pa sa realidad, lalo pa kung bayarin talaga ito, siyempre ito yung ilang conflicting na sitwasyon Hindi madali work-life balance na hindi madali kasi hindi naman tayo perfect. Pero kung patuloy mo lang papaangatin yung iyong pagharap sa ilang gampanin, meron at meron ka dito suporta. I feel dito na umikot kasi ang buhay. Maaaring kahit sa isang punto lang ngayong buwan, may kagipitan, okay? Pero meron at meron dito ang kaalwanan din naman. Kung lalabanan, kung patuloy na magpapakita ng inyong natural na kakayanan, abilidad, meron at merong nakapupuna sa inyo. Okay? Meron at merong nakikitaan kayo nung kagalingan na yan, yung pagiging madiskarte nyo. It could be your boss, someone higher ups, nakatataas, na naisip niya na hindi madali yung kanyang pinagdaraanan. Ayan, sumasang-ayon ng aking pamangkin. Hindi madali pero nakakaya mo. Patuloy ka nagpapakita sa mundo. At siya nakikita niya, hindi nababaliwala guys. So maaaring masabi niya or maisip niya na why not? Dagdagan ko kaya ang sweldo nito or itaas ko ang kanyang posisyon. Ayan. May pag-level up. May movement na nangyayari para sa inyo. Sa kabila ng ilang struggle na ito, huwag kayong mag-alala. Merong fruition. Meron at merong bunga yung paghihirap na yan. Okay? Ano pa bang maiwan natin dito? Medyo lang, no? Yung duda. Kasi nga, lalo pa sa punto na parang wala na or ang hirap talaga ng life. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Pangatin yung tiwala. Yung diskarte, kanina pa sa diskarte si Moonchild, at pagiging malikhain ninyo sa buhay. Important reminder lang din na maaaring hindi ganun kabilis yung flow ng money this month. Pero ulitin ko, yan po ay isang proseso naman na kailangan yung pagkatiwalaan. Hindi nababaliwalaan unless magtutuloy. I-claim na natin ito. Guaranteed na mayroong resulta. Okay? Or sa mas practical po, maaaring kung meron kayong hinihintay na pera mula sa nakatataas or someone na mayroong pagkukulang sa inyo, ito,
Maring hindi lang ganun kaagad-agad ito matugunan. Okay? Pero huwag kayo mainip. At parating din yan. Timing lang din. Huwag kayong mainip. More on finances. Work yung nakikita natin dito. So, best time, lalo pa kung meron naman talaga, at medyo marami, baka naman. Iba-iba kasi tayo ng posisyon, sitwasyon. Kung kinakailangan niyo po ng financial advisor, why not? Kumonsulta doon para mapanghawakan niyo ang ilang bagay. Guys, maiiwan ko for group 3 na this is not the best time to take major moves or actions when it comes to money. Huwag kayong magpapadalos-dalos kasi meron tayong difficulty, hindi pagkaklaro, na parang pinipigilan tayo na wag muna. Pag-aaralan, pag dinilay-nilayan ng sitwasyon, not the best time to invest into something, lalo pa kung hindi kayo sigurado. Pero hindi ibig sabihin na hindi magiging okay yon. Maaring meron lang kayong ilang detalye na hindi makita at makalimutan, or maybe isang paalala nga po ito na pag-aaralan. Totoo naman din yan. It's very important na you should always know your business bago pa man kayo pumasok sa anumang investment na yan. Lalo pa kung may kaugnayan ito sa pera. Huwag lang magmamadali kasi nga may pagka-pressure tayo nakikita na baka wala na. At yan kahit susubukan nyo. So, hinay lang. Okay? May pagka-aggressive din yung nakikita ko rito. May pagmamadali. Kasi angat yung diskarte. Okay. Okay, ano pa bang ma-add natin dito? May support naman tayo nakikita. Kung kayo nasa isang relasyon, balance lang din is the key. Prioritize nang hindi nyo nakakalimutan yung ilang sektor sa buhay, kapareha, pamilya. Yes, nandito yung diskarte, pero papaangatin din yung ilang pangangailangan, yung ilang emotional support na kailangan nila para sa'yo ngayong buwan. So, meron din tayong pagka-burnout na nakikita dito, pagka-drained, physically, mentally, or even financially, na kanina ko pa na-mention. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Take it easy. Iproseso ng mas, alam nyong, nasa wasto ang ilang sitwasyon. Kasi ayaw nating masobrahan yung diskarte dito, guys. Kasi parang lahat gagawin nyo na kakayanin nyo na, ipopush nyo na. So, napakahalaga ng bawat hakbang mo po ay tinitingnan mo rin kasi nga ready ka na to move forward lang, tuloy lang, laban lang. Pero, napakahalaga na titingnan mo rin po, baka meron ka na palang nasasagasaan. Na kahit hindi mo naman intensyon na makasakit, pero dahil nga po sa pangangailangan din natin, or ilang pag-init mo, yung pamaraan mo sa iyong buhay paggawa, sa direksyon na gusto mong makita, o resulta na gusto mong makamit, hindi natin alam, hindi pala okay sa ilang taong ito na nasa iyong paligid. So, napaka-importante ngayong buwan, napapakiramdaman kung yung sitwasyon ng mga taong ito sa ating buhay. Okay, kuha tayo ng final words, advice. Group 3, surrender. Surrender to the divine. Lalo pa sa mga panahon, guys, physically, mentally, emotionally, or even financially, merong difficulty. Sumasang-ayon po, mukhang kailangan natin Ayan, surrender to the divine. Isuko na lang. May mga laban kasi na kahit anong push natin, kahit anong laban natin, hindi pala para sa atin. So, choose your battles wisely lang din this month. At kung sa palagay mo ay parang ang hirap, hindi kaya, hindi mo ipupush. Pero napakahalaga na wag mong kakalimutan yung inyong mga faith, okay? Lalo sa mga panahon na ganito rin. Hindi dahil meron lang tayong pangangailangan, doon lang tayo lalapit sa Kanya. Pero para sa ilan, kasi parang nagiging busy na tayo, masyado kayong nagiging futuristic, na hindi masama. Pero huwag niyong kakalimutan yung direksyon. Na sa bawat direksyong ito, kailangan kasama niyo siya. Surrender to the divine. Isuko niyo itong ilang alalahanin na mahirap
sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, step out of your comfort zone. Kasi meron po tayong nakikitang pagpipigil dito para sa ilan. Just only take what resonate, okay? Para bang nauunahan ng kaba, ng takot, or nagiging low-key lang, hindi pinapaangat yung pag-action o yung diskarte. Meron kayo niyan. Okay? Step out of your comfort zone. Huwag kayong papaangatin, huwag niyong papaangatin yung pangamba. Kasi meron at merong maganda na naghihintay para sa inyo. Kung ito lamang po ay hindi nyo tataguan. I mean, may pagkakataon kasi na gano'n no? Hindi tayo makapagbigay ng action just because hindi kaya or yung ilang negativity, negative thoughts na tumatakbo sa ating isip. Step out of your comfort zone. Yes, sabi ko nga, it's time na, this is not the best time para bumuo kayo ng major decision. Pero hindi ibig sabihin na mananatili na lang kayo dun sa safe zone. So, napakalaga na hinaharap pa rin natin yung kailangang harapin ng nasa balance, nasa wasto. Ipakita mo ang iyong kakayanan sa time na ito, ngayong month. Paangatin yung iyong diskarte, yung iyong pagiging malikhain at mapamaraan. At walang magiging malalim na problema. Okay, para sa inyo, ngayong March 2024, Group 3.